Kasi kumita kami last month, last year. So for the early stage ng iyong negosyo, 50% dapat ibinabalik sa negosyo nyo. Mistake, too early. Ipon ka ng ipon mula sa iyong income ng iyong negosyo. Ang income ng negosyo mo, early stage, ibinabalik sa ating business. Okay, Universe, pag-usapan natin mga early mistakes in running your business. Let's go, let's go. Okay, so sa lahat ng mga kaka-start pa lang magnegosyo or you're planning to start your business, ito yung mga reminder ni Rockstar na iwasan natin na early mistakes sa business natin. Alright? So first, starting your second business. It's an early mistake. Kaka-start pa lang ng yung negosyo. After 3 or 6 months, meron kang naisip na another business, sinimulan mo agad. Isang malaking pagkakamali po yan. So, bakit ka mo? Alam nyo, sa pagninegosyo, para kang may baby. Diba? So, nag-start ka ng magnegosyo, para kang may baby na inaalagaan. So, ibig sabihin ng baby, lahat talaga ikaw ang nagpo-provide, ikaw nag-aayos. It requires much of your time and your resources. Alright? Then, yung baby na yon hindi pa lumalaki, nag-add ka ng another baby. So, ngayon, dalawa na ang inaalagaan mo. So, anong mangyayari? Magsasuffer ang isa. So, ganun din po ang nangyayari sa pagninegosyo natin. Too early. Nag-start ka agad na second business mo. Kakasimula mo pa lang, merong nag-offer sa'yo, meron ka napanood sa TikTok, meron ka napanood sa Facebook, sinimulan mo ang second business mo, ginaya mo agad. Mali po, okay? Do not start your second business hanggat hindi pa na ma-maximize ang income ng yung first business. Alright? So, second early mistake, business expansion. Alam mo yung temptation to expand our business, agad-agad, mistake po yan. Kakasimula mo ng coffee shop mo porque madaming bumili for the first month or first operation niya. Nagkaroon ka na ng branch, nagpa-franchise ka na. So, mali po yan. Or maybe yung isa mong produkto, so hindi niya pa nare-reach ang maximum profit potential niya. Nagkaroon ka na naman ng other product or nag-produce ka na naman ng other product. Tandaan natin, for business expansion, dalawang line po yan. Vertical. Ang vertical, maximizing your present services or your present product. Then horizontal is the expansion o ito yung pagdadagdag ng bagong product. Okay? So, sulitin mo muna ang first product. Huwag masyadong maaga for business expansion. And third, saving your business income. So, common mistake po yan. Yung saving your income agad-agad. Alam nyo, marami po sa mga clients ni Doc, no, sa coaching session natin. So, lagi nila sinasabi, Doc, nag-save na ako, bumili ako ng ganitong property, bumili ako ng ganito, kasi kumita kami last month, last year. So, for the early stage ng iyong negosyo, 50% dapat ibinabalik sa negosyo nyo. Mistake, too early. Ipon ka ng ipon mula sa iyong income ng iyong negosyo. Ang income ng negosyo mo, early stage, ibinabalik sa ating business. Alright? And number 4. Pero bago yan, kape muna tayo. Kape po tayo. And of course, we are inviting you to avail sa ating 3-in-1 Rockstar Business Coaching Package. So, ang kasama po niyan, coach ko po kayo one-on-one. Kasama ko po kayo sa live and one video reel na ipapublish natin to advertise your business. Message na sa personal FB ni Doc. Kagaya last week po, galing tayo ng La Union. Nag-coach tayo kay Engineer at kay Doc. Thank you po. Let's go. Okay, and number 4, partnership. Too early para sa isang partnership. Alam nyo, ito suggestion ni Rockstar. Sa mga kaka-start pa lang magnegosyo, ayaw mo muna magtagumpay ka sa isang mong produkto. Okay? So, huwag agad partner ng partner sa iba. Alam mo, pag di ka pa matagumpay na ipag-partner ka, hindi ka makakapag-demand ng gusto mo. Ikaw lagi ang sunod ng sunod. So maganda, may mapatunayan ka muna, mapaunlad mo muna ang one of your products o yung negosyo mismo bago tayo makipag-partner. Too early. Early stage, huwag agad nakipag-partner. And last, number 5, sobrang angas. Yan. So, sa mga negosyante na nagkaroon ng big deal
kumikita ang negosyo, early stage, huwag masyadong maangas. Ano ba ibig sabihin ng maangas? Yung angas, yung sobra ng yabang. Okay lang may angas tayo ng konti. Ibig sabihin, confident ka sa negosyo mo, confident ka sa sarili mo, confident ka sa ginagawa mo. Pero huwag sobrang angas up to the extent na nagyayabang ka na hindi mo na kailangan ng iba, na ito na achievement mo, hindi ka na nakikinig. Okay? Huwag sobrang angas sa early stage ng business natin. Alright? So, G-Leavers, ito yung mga 5 early mistakes na dapat nating iwasan. Let's go. Let's go. Copy po tayo. Copy po. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way and how to avail sa Kaiser. PM na sa personal live ko po.